They bow before your throne, and all the elders cast their crowns before the Lamb. Oh God, sing, holy saints, and all the saints and angels, they bow before your throne, and all the elders cast their crowns before the Lamb. Oh God, and sing, you worthy of it all. Yes, you worthy, Jesus. We sing praises unto your name. From you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. All the saints and all the saints and angels, they bow before your throne. Nagpapusap elders cast their crowns before the Lamb. Oh God, and sing, Jesus, you worthy. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Yes, you deserve glory, Jesus. Because you deserve, Jesus, all the glory. Jesus.
Wala may laing Diyos kasang ito Diyos. But your name, Jesus. Ang Diyos nga nagluwas ka ng ang Diyos nga nagatiman ka ng Jesus, all the glory and all the honor, Jesus, belongs to you. Lord, wala laing mudawat ni Diyos. Lord, we are humbled by how you love us, Jesus. Lord, dili na mo masukod, O Diyos. Kung unsa ka gamhanan, kung unsa ka nga Diyos sa mong kinabuhi. Lord, dili babago Diyos, unsa mong kasinatian. Nga Lord, dili mi makasimbag makadaig diha kanimo Diyos. And I exalt thee, and I exalt thee. Pakantahan ang talang Yesu. One more time, we sing, I exalt thee. I exalt thee. And I exalt thee. And I Hallelujah! Jesus! Ang iulit na natulog, himaya at pasalamat ng Diyos. Kinalaman ka nimo. Amen o amen. Hallelujah! Hallelujah. Kana kay nang lingkod na, mamarog tagbalik. Bitaw atong i-welcome ang presensya sa Dios ni kagabion ug atong ablihan sa mga pag-ampo. Hallelujah. Hallelujah. Yes, O God. We exalt your name on high, O God, because you deserve all the glory and honor, O God. Salamat gayud Ginoo ni ining matahom nga kagabion. Ania Lord ang imuhang mga katawhan. Nagpaubos Ginoo sa imuhang trono o God. Ug nangayo gayud Lord God og kalimpyuhan ang matag usa kanamo Lord. Ikaw nakakita o God sa akong mga kalapasan o kapakyasan. Ginoo nining kagabion among gipangayo Lord ang imong presensya, ang imong tabang nga ang matag pulong Lord nga among madungog karong kagabion, ikaw magapamuhat niini ug mag-remind sa matag usa Ginoo Lord unsa ka importante ikaw sa among kinabuhi Lord God. Busa Lord niining nahibilin nga oras, salamat Ginoo, salamat Holy Spirit nga taliwala ka niining among pagtuon karon. Salamat ang tanan dungog ug himaya kanimo lamang in the mighty name of Jesus. Amen. Hallelujah. Salamat sa Ginoo mga kaigsunan niining kagabion. So dili na ko magdugay. Hallelujah. Psalms 90 verse 1 and 2. Palihog ko ati sa verse 90 verse Psalms chapter 90 verse 1 and 2. Nagaingon diha, Lord, una ko sa English, you've been our dwelling place in all generation.
before the mountains were brought forth, or ever you had formed the earth and the world. You, from everlasting to everlasting, you are God. Sa Bisaya, Ginoo, ikaw sa kanunay mao ang among puloy-anan. Sa wala mo pa buhata ang kabukiran, o sa wala pa nimo himua ang kalibutan, Dios ka na, walay sinugdanan o walay katapusan. Hallelujah. Nini kagabion ang title mga kaigsunan sa akong i-share is God, our dwelling place. Amen? Nindot kayong alawiton ganina, nindot kayo ang pag-exalt ni Mark sa pagpasidungog, sa paghimaya, sa pagtuboy gyud sa buhi nga Dios. Hallelujah. Nganong ni come up ni mga kaigsunan nga title sa akong i-share karon kay while nagtabi mi sa kuhang papa, na-share naman gyud ni nako. While nagtabi mi sa kuhang papa mga kaigsunan, nangumusta ko niya. Kinilaging nagtrabaho ta, kadlawon mo gikan, gabi-gabi na pun mauli, usay panagisa na lang magkita ay, no? Nangumusta ko niya sa iyahang kahimtang sa panlawas. Akong papa is 71 years old. Nagunala na siya buwan ni pastor, si pastor mag-71 karong December, si papa pag July. Nangumusta ko niya sa iyang kahimtang sa panglawas. Unya, dili man gyud malikayan nga dugay na niya gipangayo sa Ginoo nga makakita na unta na siya kay ikalima na maligi na siya giatake na naapektuhan gyud ang ihang mata ug ang ihang memory. So dugay na niya gipangayo sa Ginoo nga makakita na unta siya og balik og makabasa na siya kay himasa gyud na siya Bible nya karon bisan unsaon gyud na niya kun dili na gyud siya makabasa og dili na gyud siya bisan sa mga alphabet dili na gid siya maka-recognize ni ana. Apan sa Ginoo namo mga kaigsunan gisalig ang tanan nga miabot gid sa point nga miingon siya. Nagtabi gani mi ning isa nga miingon gid siya nga dili man niya makita or masinati ang promised land or saad sa Dios nga kaayuhan niining kalibutan na ha nga diin buhi pa ako hang papa. Apan, nagaingon gid siya sa iyang kasing-kasing, apan sayod siya, nga dito sa tinuod nga saad sa Dios mga kaigsunan, nga niingon gid siya, iyang yung giklaim nga ang Dios maugayod ang tinuod niya nga puloy-anan. Naa kuno siya niini nga kalibutan, bisan kuno nga dugay na niya gipangay sa Dios nga makakita na siya, mabalik na ang iyang sakto nga memory, pero kung mupanaw man siya nga dili gihapon makita niya ang or dili gihapon daw niya makuan ang saad sa Ginoo, dili man kuno ni ang tinuod niya nga puloy-anan. Ang tinuod niya nga puloy-anan mao ang Dios. Diha sa Dios mga kaigsuonan, dito niya makita og dito niya makasinati og dito siya makakita og makabasa sa balik diha sa puloy-anan sa Dios. Wala lang ni maghisgot mga kaigsuonan og puloy-anan nga kanang building ha. Puloy-anan means dwelling place mismo ang Dios mga kaigsuonan. Nakuha ninyo? Ang mo na yung pag-share gyud di papa mga kaigsuonan, tuod man ginuklugan gyud na nako kay kanabitong ginuklagan ako ang gisulti ni papa kay kanabitong tinuod nga dili niining kalibutan na ang atohang tinuod nga puloy-anan. Ang tinuod bisan nga naatay mga pagsulay sa kinabuhi niining tagsa-tagsa nato ning kagabion, dili ni ang tinuod nato nga puloy-anan. Makadawat man ta, makasinati man ta sa mga problema, pagsuway abi nato nga wala nay katubagan, dili ni ang tinguhaon nato nga puloy-anan. Ang puloy-anan nga mao si Kristo, nga mao ang Dios mga kaigsunan. Nya sa will ni God, tibuok gabi na malandong siya ko Lord. Kay nakuha gyud nako ang word nga niingon si Papa nga puloy-anan. Gi-search gid nako, nagtuon gid ko mga kaigsunan ni ko unsa English siya, puloy-anan. Natukma na mga kaigsuonan sa akong devotional. Mao gyud ni nga verse ang gihatag sa Ginoo kining Psalms 90 verse 1 and 2. Actually kini nga chapter mga kaigsuonan,
chapter 1 to 17 ra ni siya. Pero kung inyo na basahon, grabe kaayo ang impact ni ana. Masabtan gyud ninyo ang katuyuan. Actually kini prayer gyud ni siya ni Moses. Ako ning gi-search gitun-an ako og sa ko nang giingon ari ko mo focus sa verse 1 ug 2 nga nagaingon diha nga Lord, you have been our dwelling place in all generation. Ikaw o Dios maong amuhang tinuod nga puloy anan. Gamay lang nga background sa Psalms. Dali ra gyud ni mga kaigsunan. Kini nga chapter sa Salmo 90. Mauni ang oldest psalters, mauni ang only Psalms nga sinulat ni Moses. Mauni pag-search nako, pagtuon nako mga kaigsunan, gitawag ni siya og a prayer of Moses. Kining Psalms chapter 90. Unya kung nagbasa ta sa Bible, maminaw ta kanunay sa wali sa pastor sa mga leaders, si Moses tao sa Dios dili. Tao sa Dios, amen. Pinili, gilahi, gitawag aron sa dakong katuyuan, specifically sa pag-lead sa mga Israelites sa pagpagawas nila sa bondage sa unsa man nga nasod. Oh, very good. Egypt, no? Si Moses was inspired of God, honor of God, and was faithful to God. Hallelujah mga kaigsunan. Pero sa kunang gingon, basahagid ninyo. Kay kining Psalms 90, chapter 90 mga kaigsunan. While nag-search ko, while nagtuon ko ani, adunay upat ka outline gyud ani makuhaan nato nga wali. Pero diri ko mo focus sa verse 1 and 2 mga kaigsunan kay na-bless gid ko sa pag-ingon ni Papa nga ang Dios mao ang iyahang puloy anan, ang iyahang tinuod nga dwelling place mga kaigsunan. Usa akong natunan ang verse 1 and 2 naghisgot ni siya og eternality ni God. Nga si God has been there even before creation. No, He will always be there and He is the self-existing God mga kaigsunan. Nagsunod mo? Hallelujah or paspas ra ko. Mo na mga kaigsunan nga ang Psalms mga kaigsunan kining Psalms 90 nindot gud kaay ni siya. Prayer of Moses, mabless gud ta mga kaigsuunan. Busa, wala day rason sa tuang kinabuhi. Lami kay prayer ni Ma'am Alma ganina no. Nga Lord, untana, dili rason ang pagtinapulan. Dili rason Ginoo nga kanang magduha-duha bitaw ta mo ari. Dili rason nga kana bitang mubiya ta, mangluod ta, di lang kita kadawat sa gipangayo nato ni God. Ay, di ako ganahan mong simba dito kay sige lang kog ampo, manggihapo ko kadawat sa katubagan. Dili ing anak mga kaigsuunan. No, sama sa giingon ni Moses nga, Lord, Dios, ikaw mao ang akong puloy-anan. Amen? Mura nangatulog mo diha. No? Mga kaigsunan, giila ni Moses nga ang Dios, si Lord, no, si Jesus, siya ra og walay lain nga puloy-anan, dwelling place sa matag usa nato mga kaigsunan, nga diha kaniya kita nabuhi, diha kaniya kita mabuhi, og diha kaniya may kinabuhi, og naglihok og nahimong mao kita. In other words, we look to God for everything. Amen? Kay si God, dili lang siya kanang literal nga puloy-anan nga kanang kuan ha, nga tuwa sa langit. Dwelling place, puloy-ana, it means ang iyang pagkasiya. Diha kaniya ang iyang presensya, ang kusog, ang tabang, ang kalig-on, naa nato makaplagan sa tinuod nga puloy-anan nga mao ang Dios mga kaigsuunan. Amen? So gamay ra pod nga recap sa kinabuhi ni Moses. Gamay ra gid ni mubo ra ni. Di ba sa Bible story, matupad ni Pastor James sa iyang wali, mahitabo lang ni ipasalida lang ning Moses panahon sa unsa man? Semana Santa no. Nya.
Sa gamay pa siya, gipalutaw siya sa asa ganito nga suba. Nag-prepare akong tsukulit ganina, ni kini akong duha ka gagmay, kay gibira-bira na ko, kay late na kuno ko. Nag-prepare kong tsukulit sa tinuod lang, kay akong i-price niya kay, wala man mada, utang na lang. Sige, unsa nga suba? Ay, unsa nga suba? Diri be, nga side. Katong gipalutaw si Moses sa iyang inahan, niya nagsunod-sunod ang iyang igsuon. Unsa nga suba? Nile River. No. So, dito, ang plano sa Diyos, mabasa na nato, nindot kayo no. Moses spent 40 years living in comfort, luxury, and privilege in Pharaoh's place. Diba? Napunitan siya sa prinsesa. Una tong katuyuan sa Diyos sa kinabuhi ni Moses. Unya, sa story, may problema na. He spent second 40 years na pod. Mikalagyo si Moses dito kang sa palasyo ni Parua. Nasayod na mo ang story. Ako lang ning girikap. He spent his second 40 years as a shepherd in the country of asaman siya. Katong nikalagyo na siya dito sa Ehipto. Diin man paingon si Moses. Kini kay kuan man ni brainstorming man ni. Asa man siya sa pagawas na niya dito sa Egypt, asa man siya miadto nga nahimo siyang magbalantay sa mga karniro. Dito gay niya nakaplagan niyang asawa. Unsa man to nga lugar? Mga igsuon, unsa to nga lugar? Unsa to nga nasud nga didto si Moses another 40 years ay iyang kinabuhi. The country of ang naguna. Sa country of Midian, being a regular man, no? Naghimo siya dito siya nahimo siya magbalantay sa karniro dito. Kinsa iyang ugangan. Ako'y sa sunod mag-exam ta. Hallelujah, para di ta kalimot no sa mga tauhan sa Bible. So, mao to dito siya nagngalagad siya sa iyang ugangan. Kinsa iyang pangalan sa iyang ugangan? Letter J. Kinsa? Jaji G Juju. Amen. Hallelujah. So, mao to nga story aron madalita. Another na po diri na misulod ang pagtawag sa Dios. Another, the last 40 years of his life shepherding a nation of 1 million stubborn, rebellious, and ungrateful people nga mao ang mga Israelites, mga kaigsunan. Unya, atong mabasa, kadaghanan natong madunggan sa wali, nga tanliwala sa tanang sacrifice niya sa katawhan sa Dios. Still, Moses did not make it to the promised land, mga kaigsunan. Abi ninyo mga kaigsunan, sa dihang nag-search ko, nagtuon jud ko sa kinabuhi, recap ra gyud ni, walay sama gyud ay ka-passionate ni Moses when it comes to honoring God. Mga kaigsunan, ug wala po'y sama kaniya nga nahigugma sa katawhan sa Dios, nga willing pagali siya mapapas ang ihang ngalan sa libro sa kinabuhi. Ato ging basahon ati, palihog ko sa Exodus 32 verse 30 to 31. Exodus nagaingon diri, nganong nakaingon ko mga kaigsunan? Kasi dihang nagtuon ko, grabe gyud ang compassion, passion ni Moses sa mga katawhan nga gahig mga ulo. Nagaingon siya mga kaigsunan sa Exodus 32 verse 30 to 33. Pagkasunod adlaw si Moses miingon sa katawhan, nakahimo kamog makalilisa nga sala, apan karon mutungas ako sa bukid ngadto sa Ginoo, basin pagmadani ko siya og pasayloon sa inyohang mga sala. Kay kato naman ni nga time, kato bitaw nagsimba, naghimo, nagdios-dios ang mga katawhan. Mao na ni nga time mga kaigsunan 31. Mibalik si Moses ngadto sa Ginoo og miingon, pagkamalilisang gayud sa sala nga nahimo niini mga tawhana, naghimo sila og dios-dios nga bulawan arong ilang simbahon. Verse 32. Apan pasayloain taon sila sa ilang mga sala, kun dili ka makapasaylo kanila, papasa sa imuhang listahan ang akong ngalan.
Ingani ang compassion, passion ni Moses sa mga katawan sa Dios nga taliwala sa pagkadautan, taliwala sa pagkarebelyoso, mibarog siya nga nangayo, nangalipuyo siya sa Ginoo nga Lord, pasaylua kanang mga katawhan Ginoo nga mga Israelita nga willing si Moses mga kaigsuunan nga iyahang i-exchange ang iyahang ngalan sa libro sa kinabuhi, pasayloon lang sa Dios katong mga tawhana. Grabe kaayo ang heart ni Moses ba mga kaigsuunan. Mangutana ko sa inyo ha, kung kita si Moses, taliwala sa kapagkarebelyoso, taliwala sa pagkamakasasala sa mga tao, imo pud ka abuhaton nga Lord, para sa ilaha Ginoo, papasa ako hangalan sa libro sa kinabuhi, maluwas lang mga tawhana. Ngayon na kata mga kaigsunan, dili no. Ang sa itubag nato, bahala mo may impirno mo diya, tagsa-tagsa, bitaw tagkaluwasan, inyuhan na ng problema, di na akong problema, dili ang mga kaigsunan. Mao bitaw na sa atohang pagkakristohanon mga kaigsunan, sama ni Moses nga bisan kahig ulo, bisan ang mga katawhan dili maminaw sa pulong sa Ginoo mga kaigsuunan. Bisag makaingon ta nga Lord, kagahi gid ang mga tawhan na Ginoo, nganong ingana man sila Lord, dili gid ay ta muundang sa pag-unsa man. Pagsangyaw, pag-amuma, pagpakaon sa espirituhanon nga bahin. Si Moses, ang lesson nato niini mga kaigsunan ning kagabion nga bisan si Moses wala siya makataak sa saad nga yuta sa Dios, si Moses nagpadayon siya nga nagmatinud-anon sa Ginoo. Moses continued to be faithful and obeyed all God's instruction until his death mga kaigsunan. Bisan moingon siguro ta nga sa atohang ilakbit na to sa atong pagpangalagad sa Ginoo, Lord, kapuya na ni mga tawhana gagahi Ginoo bisag kung saon na mag-invite di gihapon mo aten, dili gyud ay ta muunsa man mo undang. Dili gyud ay ta mga kaigsunan, ato silang amumahon sama sa mga karniro ba nga bisan Lord, dili gyud ay ta muundang kun dili magpadayon ta sa pagbuhat sa kahimayaan ug sa kabubuton sa Dios. Hallelujah. Nakuha ninyo mga kaigsunan niining kagabion nga sa ato hadayng kinabuhi mga kaigsunan, bisan unsa man ang mga problema, mga pagsulay sa kinabuhi, dili gyud nato kalimtan nga ang atohang gibuhat is, di ba nagyon ang pulong sa Ginoo nga pagtigo mo og bahandi nga dili makutkot sa Hinuon pagtigo mo og bahandi nga unsa man makabenepisyo tanaw. Ano? Amen. Sumo din ang mga kaigsunan nga sa tohang kinabuhi, taliwala ni Moses nga wala gid siya makataak sa promised land, wala siya muundang sa pagpangalagad, sa pagfollow, bisag maumauna ang unsa naghimo sa mga katawhan atong panahon na, wala gid siya iya pagining giduphan. Pero unsa giingon sa Dios sa verse 34, sila kay nakasala, ako gid silang silutan. No, pero wala gyud makadasig si Moses ba nga wala gyud siya ni continue siya nga ni obey sa Ginoo mga kaigsunan. Kinsay makatagna pilay edad ni Moses nga namatay siya? Pilay edad? Ganina nag-ana bi ako. 40 plus 40 plus 40 120. 120 ang edad ni Moses nga namatay siya mga kaigsunan. Moses was 120 or 120 years old when he died. Deuteronomy 34 verse 7, nagaingon ang word ni God, abtik og lig-on pa siya og maayo pagmata. Sa dihang nipanaw si Moses, bisan tuod nga wala siya makataak sa promised land mga kaigsunan, pero wala gid moabot sa punto nga kanay bitang nagkadaot-daot na unag-naon ako ana siya, namatay ra gid siya mga kaigsunan nga matud pa sa Deuteronomy 34 verse 7, abtik og lig-on pa siya og maayo pagmata.
mga kaigsuunan. Mabitaw na igsuon kung si Moses ba, si God, kanato, si Jesus, mao ang atuhang dwelling place, ang atuhang puloy-anan. Ikaw ug ako, mga kaigsuunan ning kagabion, ang Dios ba ni Abraham, ni Jacob, ni Isaac, ug ni Moses, ang tinuod yun nga dwelling place sa atong mga kinabuhi? Kana bang siya bagyud nagsig bagyud ta sa tinud-anay nga presensya ato bang giila mga kaigsuunan nga diha sa Dios lamang ang tinuod nga unsa man kalipay, tinuod nga kalinaw, tinuod nga mo bito nagingon nga indescribable God. Dili gyud walay pulong, walay dili gyud matukib ang pagkamaayo sa Ginoo mga kaigsunan. Mabitaw na kung si Moses, si God ang ihang dwelling place, unsa pa ba kaha kita niini nga panahon mga kaigsunan? Diha ba makaingon baka nga Lord, ikaw ang akohang kuta, ikaw Ginoo ang akohang taguanan, ikaw Ginoo nakakuan mo sa Psalms katong Psalms nakalimot lang ko sa chapter katong niingon si David nga you are my hiding place, no? Si God mao nga atuhang unsa man sanctuary, taguanan, ang atuhang taming mga kaigsuunan. Sama ba kang Moses nga miingon siya nga ikaw Ginoo ang akong puloy-anan. Nakarealize ba ta mga kaigsuunan nga sa dihang sa tiyan pata sa atuhang mama nakaponder ba ta nga kung wala ang Dios nagauban or nahimo siyang kuta or atuhang puloy-anan, unsa ka ang atuhang kinabuhi karon? Nakapasalamat ba ta mga kaigsuunan sa Ginoo nga niining kagabion ba nga Lord, bitaw Lord no, sa bisan unsa pa Lord nga ang akong nasinati sa kuhang pagka-tao, sa akong pagkakristohanon, or niining orasa karon ba nakaingon, nakapasalamat ba ta mga kaigsuunan nga Lord, kung wala ka, wala gyud koy mahimo. Kung wala ang imuhang tabang, wala ang imuhang presensya, Lord, kung wala gyud ang imuhang pagka-Dios, ang iyang pagkasiya, dili ta karon makaari mga kaigsuunan. Dili ta makabarog kung asa man ta nga gibutang sa Dios, no? Tungod kay si Lord, siya gyud ang tinuod nga dalangpanan, tinuod nga puloy-anan, tinuod nga kuhaan natug kusog, no? Whether our situation is good or bad, safe or dangerous ang atuhang kinabuhi, happy or sad, usahay ra ba ang tao ana na grabe gyud ang tao sa kanang pagbati dayon kuan sa Ginoo, pag maayo mapasalamaton, kung bati dili ing ana mga kaigsuunan, happy or sad, healthy or naaman ta sa balatian, kanunay gyud nato hinumduman nga we are in a good place. Kay nga naman ang Dios mao man ang tinuod nga naghatag nato og proteksyon, naghatag nato kaayuhan, naghatag nato sa tanan nga gikinahanglan sa atuhang kinabuhi mga kaigsunan. Kung sa ato bitong kinabuhi karon, naglibog ta sa kinabuhi, especially kanang nagalantaw, kung naa kay kalibog, naa kay mga problema, naa kay gipangayo nga mga kaayuhan nga dugay na, nga gipangayo na nimo sa Ginoo nga daw wala nimo masinati, pero nasayod ba mo nga ang Ginoo bisan sa atuhang tawhanon limitado ra mo gini atuhang hunahuna, atuhang kuan, wala gyud mo undang ang Ginoo sa pagpamuhat mga kaigsuunan. Amen? No, kung sa atuhang kinabuhi karon daw nabugatan ta, gikapuyan, nagduha-duha na, unsay asa ta paingon, wala na ta kabalo, unsay purpose atuhang kinabuhi, hinumdumi ang Dios ug walay lain nga imuhang puloy-anan.
ang Dios gayud. Ang ato lang buhaton is ang pag-ila. Kanunay pag-bow down, kanunay pag-accept nga Lord, wala ko'y mahimo kung wala ka. Kay diha lamang sa imong presensya, diha ko Ginoo makakuha og tinuod nga kalinaw, tinuod nga kalipay, tinuod nga kaluwasan, og tinuod nga puloy-anan sa langit. Og kana diha ang presensya sa Dios mga kaigsuonan. Nganong nakaingon ko nga siya ang tanan? Makaingon ko nga si God is our dwelling place. Kay nga naman, number 1. Sige ate, He is the eternal God. Who is this God, our dwelling place? Ila-ilahon nato. Kanunay na nato ni nadungog. Kinsa siya, o unsa siya nga Ginoo nga imuhang gialagaran. But ako lang ni ibalik mga kaigsunan. Number 1, He is the eternal God. No, He has always been and will always be. Siya gayud ang sinugdanan ug walay katapusan. Asa pa man ta paingon mga kaigsuonan? Nga siya naman ang naghatag. He is the Alpha and Omega. Nagaingon diri, the beginning and the end. Revelation 1 verse 8. No, Genesis 21 verse 23, He is the everlasting God, mga kaigsuonan. Diha lamang sa Dios, hallelujah, kita makabaton og tinuod kay siya ang eternal God, walay lain nga Dios nga dapat alagaran, dapat yukbuan, simbahon sa tibuok natong kinabuhi. Subo sa walay rason nga magpalayo-layo ta sa Ginoo. Kay ang kaaway, unsa gani? Sama, John 10:10. O diba? So ato yung ilhon kanunay nga si God, siya og walay lain gayud. Ikaduha, He is self-existent God, mga kaigsuonan. Muna giingon niya ni Moses, hallelujah, He is the reason for His own existence. He does not depend on anybody or anything. He is the living God. He is the source of life. Siya ang tinubdan sa kinabuhi. Mao nang nganong magpaligoy-ligoy pamanta sa tuhang pangalagad sa Ginoo nga siya man ang tinubdan sa tanan. Ang ato lang is unsa man to follow mga lagad. Dili ta magpapatay-patay niining panahona mga kaigsuonan. Nagaingon siya sa Exodus 3:14, I am that I am. Psalms 36 verse 9, with thee is the fountain of life. In Him is life. Diha kaniya ang kinabuhi. Mo na mga kaigsuonan sa atohang kinabuhi karon, ing-ani ang pag-ila ni Moses kinsa ug unsa ang Dios sa iyang kinabuhi. Ikatulo, He is the immutable God. Nawali na ni Pastor James atong mga niaging Domingo. Immutable means unchanging, dili gid siya mausab. Amen? God's character does not change. He is being, dili gid siya mausab. His justice does not change. His perfection and holiness do not change, mga kaigsunan. Mabito nga bisan unsa kapula ang atong mga sala, kumuduol ta, mo ilata, mo dawat ta sa iyang bugtong anak nga mao si Ginoong Hesukristo. Andam gayud siya nga unsa man mulimpyo ka nato, kay wala gyud kausaban ang atohang Dios, Dios ni Abraham sa sinugdanan ug sa walay katapusan. Kanunay ra gyud na siya nga nagpaabot sa iyang mga katawhan. Ikaupat, hapit na kumahuman, He is the God omnipotent. Hallelujah. Omnipotent means God is all powerful. God can do whatsoever He desires to do. Nothing is impossible with God. Amen? God is sovereign. Na ay mga verse diha mga kaigsuonan, balika lang na ninyo, basahan ninyo, ila-ilahag maayo ang Dios nga atong gialagaran, kaing ana siya, dili gid matukip ang iyang pagkasiya. Ay ikalima mga kaigsuon, He is the omnipresent God. He is everywhere. Present at all times, space and time do not limit God. Mabasa na ninyo mga verses diha mga kaigsuonan, dili na nako pa isulti pa. Og ang katapusan, He is the omniscient God, mga kaigsuonan.
Mo na nga sa atuhang kinabuhi. Nagmahay mo? Nagmahay man siguro ni sila kay Juan maningog. Nagmahay mo nga nangalagad mo sa Ginoo. Amen. Mapasalamaton ta kay gitawag ta sa Dios, gipili ta sa Dios aron nga Amen. Hallelujah. Because God is the omniscient God. Means that God is all-knowing. He knows all things perfectly. At all times, He knows everything about everybody. Nining kagabion, nasay gay Ginoo nga ang imong hunahuna, wala diri sa pulong sa Ginoo nga namati. Naglutaw-lutaw gani, asa ka na imong hunahuna karon. Walay malilong sa Ginoo oy. Everything mga kaigsuunan. Pustahan pa ta, inyong una-una karon, ay, unsa na kay sudan giluto ni mama. Dugay pud ani Ate Sulma human. Gigutom na ko, ganina ra ko diri. No, pag naa gani ka sa simbahan, himuang nga ang imuhang una-una, ang imuhang kasing-kasing nakatutok sa presensya sa Dios mga kaigsunan. Kay ni kahuman nimo paminaw, ang Ginoo magbusog nimo physically. Unahon nato spiritually ang pagpakaon mga kaigsuunan. God, dili lang siya atuhang puluyanan. God, our dwelling place is also a loving God. Nabati na ninyo ang Diyos na higugma ninyo? Or ako ra? Amen. God is good. And all the time? Oh, dili lang siya dwelling place. God is holy. A holy God, and just God, He is faithful God, a promise-keeping God, He is patient and forgiving God. Muna sa tong kinabuhi, bisag napakyas na ta, dili ta talikod. Abante. No, abante mga ikaisunan. Kay naa siya kanunay, andam, nga mupasaylo. Grabe gyud si God mga kaigsunan. Unsa man karon ang atuhang nasinatian, kamo nga nagalantaw diha sa online, nasayod man gyud ang Ginoo sa mga kabugaton sa matag usa kanato. Walay nalilong sa Dios. Daghan ng mga example diha kinsa ug unsa ang Dios nga gialagaran nato. Gikapoy na mo, take courage. And remember that with bisan asa ta, ang Dios kanunay unsa man naga-cover. Nabati ninyo nga ang Dios kanunay nagapanalipod ninyo? Pagtikang pa lang sa balay sa itong mga trabaho, nagauban na ang Ginoo mga kaigsunan sa inyong mga testimony. Makadasig kaayo, kaingana ang Diyos nga inyong gialagaran. He covers us, no? Kita safety and secure. Kaya nga naman, kanunay siya nagaprotect ka nato o nagasangkap sa atuhang panginahanglanon. God is always our provider and siya gayud ang nagsupply sa atuhang magikinahanglan. Nganong dili man gyud ta moduol sa Ginoo. Nganong magpaligoy-ligoy pamanta sa Ginoo nga He is our dwelling God. Dili gyud matukip ang pagkamaayo sa Ginoo. He is Emmanuel. God is Amen. Ug mao na si Jesus Christ nga atuhang gialagaran. Amen. Human ako mga kaigsuunan. Makakaon na gyud mo sa lami ang sudan sa inyong balay. Amen. Hallelujah. Sumo na mga kaigsunan, hinumduman nato ni kagabion. God is our dwelling place. Maglakaw gani mo karon, ingna gyud nga Lord salamat. Tinuod gayud nga ikaw gayud among tinuod nga puloy-anan. You are our hiding place. Nagkatakanta bitaw ko, gingnan ka akong Naomi, yabaga, ginimog tingog maoy. Nagkatakanta ko ba nga, you are my hiding place. You always, unsa man? O diba, wag mo kami memorize. Amen, hallelujah. So nini kagabion, ang tanan dungog himaya sa Dios lamang. Amen. Salamat, Sister Mirasol, sa imuhang makadasig nga pulong. Amen. O arita mga igsoon sa ato ang testimonies, ingna sa imong tapad og naka ipasalamat ina. Amen. Og sa dili pa announcement mga igsoon ang atong Thursday service sa suong nagpadayon. So invite na ko ang tanan nga muatan ta og ang atong prayer meeting. Kay
kitang mga anak sa Dios di kita mabuhi kung di ta mainampuon. Amen? Di ta mahimong baskog spiritually kung di ta prayerful. Ingna imong tapad mga ritag prayer meeting ha. Okay, so duga nga announcement nagkaduol na ang ato ang activity sa Enlamp Youth. So palihog ko mga mama, mga ate, kuya, ug namoy mga batanon, ato silang i-encourage nga mo join karong August 31, 2:30 p.m. mag-start. Ug ingna imong tapad kung Kingsmen na siya. Ingna, atenta karong sa Domingo, Sunday, Kingsmen. Mga papa, Sabado? Sabado, sir? Okay. Mga papa, mga Kingsmen, atenta karong Saturday. Okay, so inay mo tapad na kay pasalamat ron. Naagid na igsoon. No, digi na to ikadinay nga ang atong buhi nga Dios maayo sa kanunay. So akong gi-encourage, iyari na imuhang pasalamat. Kisay muna. Si Alma, ato tagag pasipag pakpakatong newlywed. May gabi sa tanan mga igsoon. Takos nga dahil ko natong buhay nga Diyos no, pasidonggan sa success sa muang kasal sa kong bana. Ay! Bitaw, pasalamat ko sa Ginoo nga daw dili man tanan kayang ma-invite pero na-feel na mo ang support no. Bisag wala man didto pero ni hatag ni share sa ilang blessing nya sa mga prayer warriors sa mga batanon tunga mo prayer meeting kay para maabot ang inyong time na pod nya kanang pasalamat ko sa Ginoo mga igsoon kay days na lang before gid ang day sa kasal kay nitawag ang Marina ba nga ang katong ballroom nga among venue kay naguba ang aircon nya nabalakan ako gayo kay unsaon man ni asa pero si Lord kay nga no tinuod ginayahang pulong nga nasa Romans 8:28 no nga kanang all things will work together for good to those who love the Lord and for those who are called according sa iyang purpose. Kaya nga no mga igsoon na mas ninindot ang venue nya akong gikabalakan nga kung mabalhin mig katong dining area mas mahal siya kaysa sa katong ballroom. So ligas lag 100 pero gitimes na nimog 100 ka tao dako-dako jud siya. Nya nagpamatuod po si Lord nga kanang say nga nana kanang si ang Dios sa panalangin kay di ba na makausay makadungog ko nga igong manog kasal kay ma-zero balance pero mga igsoon grabe ang panalangin sa Ginoo nagawas-awas. Salamat kayo kay ano mga 20 plus katao mga igsoon pamilya, amigo, amiga, kaliwat 20 plus ni tabang na naman niya times pa na og pila ilang itabang. So dako kayo siya nga panalangin niya. Wa pa dyan na appeal sa kanang money dance ba? Nya, sa money dance no mga kay ni range po siya 20 plus. So, abundan siya ang panalangin nga gihatag sa Ginoo. Kana kung matinudanon ta nga mga lagad kaniya, do dili man smooth tanan no kay parehanan na problema sa venue. Nya, pag make-up pag inamo kay tungod akong buhok kay di jud siya perfect bitaw kay ngano baga kayo ko buhok niya ang ako ang amiga kay padung na sa puton so nagsino ko pray nga Lord maintang ma-intact na ba mahipos kay kung dili hipuson akong buhok mura ko kanang wakwak ba kanang kalka kay buhok so wanang hipos dapat niya nagpray ko sa Ginoo nga kanang makaabot mi ba kay ang photographer nagsige naghuwat na mo kay mga lalaki o sila problema no kami mga babae kay daghan arte kayo niya ang buhok pa jud ang makeup ug uban pa pasalamat ko sa Ginoo kay kanang iya po bisag wala si Kuya Alvin shout out di ay sa kong magawa nga ni share gid siya nga magkinaunsa man na ginay it's either tao or panghitabo nga gamiton sa kaaway ba nga mahimong kanang dili successful or naay bad memories imong paninguhaon nga mahimaya ang Ginoo nya kuan mga igsoon kanang dako kay siya nga kadaugan kay nagkuan pod mig allowance nga kwarta nga dugay-dugay na pong gi pangandaman in case mag-excess bitaw pero pag kuan paper sa Marina kay zero balance og thank you Lord kay ana mga igsoon kay kanang
kuan bitaw ang among andam nga pang backup kay magamit ra pod namo sa mong pagpuyo niya. Pagka out day na mo dito sa Newtown, pagkagabihan na Ironman man to, nagpalit dayon mig aircon, no? Thank you Lord kayo kay ngano man kanang nag-provide siya sa tanang panginahanglan niya. Mga batanon, tungagin mo sa inyong pajama party karong 23 no, ug sa inyong kanang in love youth kay ngano basig inyo nang makita di bitaw. Magdasig unaha si Lord kay moabot ra ang saktong panahon. Iya lang tanang dungog ug himaya. Amen. Amen. Kisay naangan to sa kasal, makabless jud kayo igsoon. Mao na nga akong idasig mga batanon. Sundan ninyo si Lester ug si Alma kay nahimo gid sila nga good example. Kung nakadungog mo sa vows ni Lester, grabe ka. Makahilak ka, bisag di ka hingilak. Bitaw tinuod niya. Mao na siya kung nakita ninyo ug ako mismo nakakita kung giunsa sila pag-bless sa Ginoo. Nganuman number 1, ni-obey sila sa pulong sa Ginoo. Mao jud na importante, obey jud mo sa pulong sa Ginoo. Mga batanon, ayo jud mo enter relationship kung di pa mo ready. Okay? So, eskwela sa mo, nya enjoy mo sa atong Enlam Youth, kay basin, ingon pa ni Inday Alma, makakita ka nga to, pero sightseeing sa lang ha, mga estudyante. Pero katong nagtrabaho na, duula lang ko, kay palailat mo, Jo. Betaw, kisay mo sunod. Kisay mo sunod, di na mo tapad si Brother Kaloy. Atong tagmasipang pakpaking son. Ang gabi tanan Megson. At ako sagog pasalamat sa Ginoo Megson kay kaganina Megson kanang alanganin nagis oras ba niya. Di na ako perfect pero bati kaya record nga malit dito ka niya. Na may disgrasya da sa kuan sa kandingan. Pasalamat rin po ko sa Ginoo kay bisag og taas kayo nga traffic nya pagawas diha sa kandingan kanang sa highway na wa na ikan sa kanan nya ang nagdisgrasya kay kanarang ban og tasikol ba nakaabot gid ko Megson nga kuan dugay pa jud kay ni kuan kanang ni ana bitaw ni tingog ba kuan am kailan ako nga paterno karon just katak ko kay di paterno karon sa kuan ana gid sa ni alas 8 jud. Glory to God, yapon kay nakapanso ko. Nga nakakuan, nakaabot pa ko sa oras ba niya. Ang ikaduhan akong pasalamatan kay safety rasad ang kuan bisan todo kanang nay mga kanang ingunta nga mga apiki ba nga sa dalan ang Ginoo kanunay gid magproteksyon nato. Di kita bisag walog sa kamatayon nanas Biblia sa Psalm ubanan kita niya nya ikatulo na akong pasalamatan kay itong pagkasal nila kuan ng Lister. Kung anang ako kung pikas matasig lihilak ko ngano kan karon mamasag ko na karon pasag ko nakilig ba nga naedad ako 35 na karon sa una nga sa pagkasal mo Janice nagpaminaw ra mo ko sa mga tao ana ba wap ko kakuano kanang kiligon ka ba karon nga idadala ta 35 mura ta kiligon kiligon niya ako pong gianan si Brad Aling niya init pa kada Brad. Inko, init, tas papangalagan sa Ginoo, Brad. Ano ba ako? Dalagon kay Ginoo kay sa tanang mga kalihukan, sa tanang mga kanang unsay atong nakita ba, makaingon kita nga Lord, bisan sa gamay butang Ginoo, ang ngayon kang pasalamatan Ginoo kay og ang Ginoo malgali mangumidya, kuan na ka gininhawa, imong naon, wa kitay mahimo. Mas may gay kay ang Ginoo di mangumidya no. Sa ato lang pagkatugdaan o kumidaan ka sa Ginoo ron dia ang hampungan ng mga ilong. Ha? Makakita pa ba ka? Makakuan pa ba ka? Swerte lang ta nga ang Ginoo dili siya komedyante. Kuan siya kanang tinuod gid siya ba nga Ginoo gid ba nga atong gialagaran ba? O iya lamang atong dugamaya. Amen. Amen. Tinuod gayon na igsoon og ang testimony ni Alma nga bunga gina siya sa prayer meeting og labay na ni Kaloy ang protection kay makitaan ko na namo si Kaloy mga hapit na alas 8 paspas kay na siya padagang motor kay sugatay rami ana kay maghatod man pud mi ni praise sa eskwelahan pero kay baw mo igsoon ang atong kinabuhi matag simana bunga ta sa mga pagampo labi na sa mga prayer warriors. Amen. So mo na nga atenta karong Friday og kinsa pa man ang mosunod napaigsoon napatay dakong oras. No, sige, so Brother Ver, ato tagag masipang pakpak. Hallelujah.
nindot gi kayo nga mukuan kita sa Ginoo bitaw, mo sunutan niya. Kay nakita gid nako ang kinabuhi ni Brad Lister. Masinugtanon siya sa Ginoo. Matug siya sa simbahan. Magkuan man dinhi, hugaw, magtubig, wa siya reklamo, wa siya pagmo. Ako ging nakuanan mauna, nakitaan man yang kasing-kasing nga kuan giandaman pud siya maestra. Ako sa una, masinugtanon pud ko sa Ginoo. Ako ra po'y nag-ingon. Pero tinuod gyud. Adto sa broto sa JST sa una, bisag di ko sugoon sa ni spiritual father de Floro o ning pastora, maglimpyo gyud ko sa kuan ko, bangko, sayo gyud ko. Giandaman po ko sa Ginoo, guwapa kayong asawa. Nga, kadaghan na ma-regular sa is-is. Pensyonado niya po ko po. No, kanindot ana og tagaan-tag kinabuhi sa hataas gid nga Ginoo sa amahan ba basta matinudaanon lang gyud ba di bitaw ta ingon nga kuan kanindot na tay pensyon dako kayo napatay boarding house pobre pay anak sa Ginoo ana mao na akong i-encourage sa mga batanon mga kuan magmasinugtanon nang gyud ta niya mag alagad ta sa simbahan bisag way nakakita kay si Lord gyud ang mag-reward iya lang ang dungog si Maya. Amen. Oh, di ba mga batanon, nakadungog mo ato makadasig no. Nga sa dihang matinud-anon ta nga mga lagad sa Ginoo, makakita si pastor or dili, ang Ginoo gid na mo reward ninyo. Amen. So kung kay na matinud-anon mo pagbatanon ninyo sa to Kuya Bir, andaman pud mo sa Ginoo. Kuan kanang di kamahayan ba? Amen. Kanang kuan gid kay nganuman rewardan gid ta sa Ginoo sa matag buhat nato nga kinasing-kasing. O kinsay mo sunod? Napatay dakong oras. Layo pa kayang sunod Merkulis igsoon. Si Lester ato tagang masipang pakpak. Welcome na day kadong sa atong Kingsmen og si Ma'am sa wow. Ay, ang gabi sa tanan. Ang si Almar, dito akong ibabarog kay dali ram kita magilak-hilak ko yun ang kuhan ba? Kuhan kay ko nila kay di man sila makahilak basta masulti, makatawa raman. Ako joker ko pero dali kay kumihilak. Kuhan, nasulti naman sa akong asawa. Kuhan. But, di ba, naanaman ko na to last, nag-testimony ko pag ang first na kong testimony kay Kuan, tong nag-propose ko, then giuban ko sa Ginoo, then namay, di ba, saad ko na nga, pasalamat wag ko, mahuman ang kasal, so maunan siya. Before netabo ang kasal kay Kuan, niarimig permit, ay kanang, adto mi sa Kuan ba, hotel ba? Hotel mi, pero dili ra kaming duha, daghan mi. Nya nata ng duha-duha. Kuan, nya, apiki man ato gabi na siya kay ganahan mo mato sa permitting ba nya ako kay medyo nagumos akong naong kay sano orasa alas 8 padong na alas 9 nya ang iyang mindset day nga balag malita ang importante kay mapreta ba nya timing kay pag-abot mo diha amang aging kasal may gipre nya thank you ni kaingon ko sa Ginoo ba nga kung unahon nato ang Ginoo kay iyag ihan ay tanan no. Mana sa kwan nga seek first the kingdom of God. So mao to pag ugma na medyo naisapot na hitabo gamay pero ang nakanindot sa Ginoo kay iyarang gipulihan og kalipay ba no. Ang tanan natong kabalaka og maabot na sa kanang kwan ilipayon kita sa Ginoo. Nya kato yang giingon nga among gigagul-an kay kwan 100 packs man to didto. Nya wala ba to labot sa mga bata? Sa mga adults na to. Amor kitong gipray nga, Lord, total na naman may giandam nga kuan, in case ma-excess me, nag-andam na may ubay-ubay sa kay, sure matod ko na, expected naman na nana. So, no to, nag-guol kay, sa actual kay, malipayon man ko. Malipayon naman. Makita ganyan, malipayon niya, naghilak na. Mo to pag-ingon niya nga ang bail kay kuan.
dili lim kay sultian lang tamo tag sa wala ka kuyog ba para makuan yung nahuna ba nga tag 1-1 to siya per head niya. Kung mukuyog tatanan nadako kay ben. Ana no. So ako ging gipray sa Ginoo bitaw nga Lord, maabot na mong kasal. Kanang unta, hanay ra ba? Kanang walay daghang reklamo. Kay ako mga iyaan sa da, nakasabot sad sila nga inani. Ano niya, akong gipasabot ba? Niya, naguol gid ko kay saan ni ang kung tanang igagaw manguyog. Niya, mga karilyas, daghan na ba kay na? Daghan kasi na, napasa lasyon, nasa bangkal. Niya, ako lang din giampo sa Ginoo bang Lord, maalagad niyang tao kay kaysa man magsibil niya wadi ko musugot anang sibil kay kami ra duha kaslon lain kay pare sa mao to ang natabo gid na first sibil yang ganahan ano ko na guba ko nang di ko nang sibil kay magay ka na support sa Juliet papasuha sad niya ako mga kuan ay mong mga pagumangkon o sige kuan lang bisag 25 ka tawo kinsa ra may makakuyog. Mao to ni nihangyo ko nga 50 lang na. Ato lang agwantahon ang 50. Pero nakanindot sa Ginoo kay nilapas 100. No. Kung kabubuton sa Ginoo gani kaning atong mga pamaagi kay layo ra kani sa pamaagi sa Ginoo. Kung siya may bless niya. Mura gig mo guba gid ako nang hilak gid siya. Pero kuan unsa ta nanata sa Marina to no. Salamat ko sa Ginoo kay taliwala sa kuan gid na nalingaw gid ko na kaingon ko ba nga unsaan kani pagkuan sa milagro sa Ginoo nga di may labta na mong gi budget ba nya wa na hilabti nya napon-an ni noon nya mao na ako masulti salamat sa tanang ni support ni tabang labi na sa mga pagampo kay atong giwali ganano si Lord atong dwelling place nya Naanya tanan o sunod na lang ang sumpay kay basig ng uwan. Amen. Grabe no, ang ilang giplano nga 25 na abot ganig 100 plus nga man igsuon, dili kalimitahan ang atong Dios. Amen. Sa dihang manalangin si Lord, walay numero ngara sa Ginoo. Amen. So akong gihangyon tanan na mamarog taw garita sa to ang offering. O akong gihangyo si Sir Ray sa pag-pray niini.